Minulat ni Renz ang mga mata. Diretso siyang napatingin sa maliit na kalendaryo sa kanyang side table. Parang babae siyang napairap. Itinaas niya ang kamay at sadyang itinaob ang kalendaryong yon bago hinawi ang kumot at walang saplot pang itaas na nagtungo sa banyo. "Happy birthday, brother!" Sasalubong at yayakap ang kanyang nakababatang kapatid na si Dave nang iwasan niya ito. "Ang sungit naman ng birthday boy." Natatawang saad nito, hinabol at inakbayan siya. "Naganda sila ng special breakfast para sa'yo. Kain muna tayo bago ka pumasok." Huminto si Renz at seryosong sinalubong ang tingin ni Dave. "Kailangan na ako sa kumpanya." "Pero birthday mo ngayon. Nothing special, Dave." Hinawakan ng bunso ang balikat niya. "Huwag kang masyadong malupit sa sarili mo, brother. 35 ka na. You should enjoy life." Payo nito. "I'm enjoying it." "How?" Natawa pa ulit ang bunso. "Sa loob ng opisina mo. Brother, you have all the money. Magpakasaya ka naman. Look, you're getting older. Sa edad mo dapat may asawa at anak ka na." Inalis ni Renz ang balikat na hawak ni Dave. Nakakunot noon niyang tinitigan ito tuwid sa mga mata. "Mas matanda ako sa'yo. Ako dapat ang nangangaral. Wala akong problema sa buhay. May fiancé na ako. And 2 or 3 years, magpapakasal na ako." Umirap siya at minabuting titigan ang hawak na attached case. Dalawa lang silang magkapatid na mayapa na ang pareho nilang mga magulang at naiwan sa kanilang napakaraming yaman ng mga ito. Yamang mas nadadagdagan pa, lalo dahil sa pagtatrabaho niya ng husto. "Brother, sayang ang yaman mo. Kung wala kang paglalaanan, magpamilya ka. Para may bigay mo ang maayos na buhay na nararanasan natin." "I really have to go. Next Sunday mas mo na lang ako sermonan. Sumabay ka kay Father John." Pagtutukoy niya sa pari sa simbahang madalas nilang puntahan. Binuksan ni Renz ang pinto ng kotse bago sumakay ron. Naiwang walang magawa ang kaniyang nakababatang kapatid. Napahinga siya ng malalim. Marami na siyang properties at assets. Sapat na rin ang pera sa bangko. Isa nga siya sa binatang bilyonaryo sa syudad nila. Kumbaga, wala na siyang dapat patunayan at pagtatrabahuhan. Makakaya na niyang magkaroon ng higit pa sa isang pamilya, lalo na sa edad niyang 35. Lumipad ang mga mata ni Ren sa tabing daan. Kumurap ang mga mata niya ng matanaw ang isang tila pamilya. Kahawak-hawak ng batang lalaki ang nakatalikod na mga magulang nito at ihahatid sa isang eskwelahan. Napangiti siya ng tipid. Sino bang hindi gugustuhin magkaroon ng pamilya? Lalo na ang magkaanak. Batang galing sayo. Dugot laman mo. Gusto nga niyang maranasan ng mag-alaga ng sanggol. Magbihis rito hanggang sa matutong maglakad. Makalaro siya, ihatid sa school. Kaso, wala naman sa plano niya ang magmahal ulit. At siguradong imposible yung mangyari. Masyado siyang natroma. Malalim ang pagkabigo niya sa pag-ibig. Makirot pa rin ang sugat na naroon at walang babaeng makakagamot sa kung anong meron sa kaniyang puso. Maaring gusto niyang magkaanak pero hindi ang mag-asawa. Kinuha niya ang cellphone at tinipa ang numero ng kaibigang doktor. "Happy birthday, Renz!" Masayang bati sa kanya ni Bray, isang gynecologist. "What's up?" Paunang tanong niya. Nakarating na ang binata sa kaniyang kumpanya. Dire-diretso siya sa opisina habang nakatapat pa rin ng tenga sa cellphone. "So, payag ka na?" "Yes." Kaswal niyang tugon. "Okay, good decision. Alam mo naman na isa ito sa mga alternative way para sa mga taong ayaw mag-asawa pero gustong magkaanak. Or kahit na sino, as long as capable, there's nothing wrong with this, Renz." Tumango na lang si Renz habang paikot-ikot na nakasakay sa swivel chair. "So, mag-start na ba akong kumausap ng surrogacy agency?" Napabuntong hininga ang binata at napatitig kung saan. Hindi madaling magdesisyon sa mga ganitong kahalagang bagay. Siguradong kapag may nahanap na ang kaibigang doktora, magiging mabilis ang proseso at ang mga pangyayari. Isang responsibilidad yon para sa kanya. Pero nang pumikit at maalala ang sinabi ng bunsong kapatid,
lahat ng narinig niyang payo mula rito ay may punto. Siguro sa dulo, magiging masaya siya sa oras na mawala dahil may maiiwan siya sa mundo. Hindi lang yaman, kundi tunay na mahalaga at iyon ang pamilya o kahit isang anak na galing sa kanya. No, ako ang maghahanap ng magiging surrogate mother. Oh, really? We can ask some surrogacy agency. Suwestyon ito. No, I can take care of it. Gusto ko kasing ako mismong makahanap ng babaeng magiging biological mother ng anak ko. Alright, I understand. Natahimik sila ng tuluyan nang magpaalam ang binata. Thank you, Dr. Bray. I appreciate your help. Of course, Renz. Tawagan mo na lang ako and I will handle the process for you. Ibinabanan niya ang tawag. Hindi niya gustong manggaling sa agency ang magiging surrogate mother ng magiging anak niya. Gusto niya, siya mismo ang pumili at makahanap. Kung anong magiging batayan niya, ay pag-iisipan niya muna. Pero may ilan naman siyang mapagkakatiwala ang tauhan para iutos ang mga ganitong bagay. Mabilis ang araw na lumipas nang tawagan siya ng tauhan. May nakausap itong isang babae na payag maging surrogate mother. Sa litrato niya lang ito nakita at maayos naman ang background. Masasabi niyang magiging maayos ang anak kung ito ang magdadala. Isa pa, may plano siya para rito. Dadalhin sa isa sa mga guest house niyang surrogate mother. Ibibigay ang lahat ng pangangailangan nito, magtatalaga siya ng makakasama nito hanggang sa mga anak. Kapag nailabas na ang bata ay matatapos ng trabaho nito sa kanya. Ibibigay niya ang bayad at siya na mismo ang mag-aalaga at magpapalaki ng anak niya. Hindi niya gustong makita siya o magkakilala pa sila ng magiging surrogate mother ng bata para siguradong walang maging problema. Sige, I'll have to call my friend Dr. Bray. Iyon ang sinabi ni Ren sa tauhan bago tumayo sa kinauupuan at tinalikuran ito. Hi, Renz. Hello. Bukas pa pupuntahin ko rin si Mary Ann de los Santos. Mary Ann de los Santos? Ulit ng kaibigan. Yes, Mary Ann de los Santos will be the surrogate mother of my future child. Seryosong wika niya. Great. Ako nang bahala sa kanya. Tumangwang binata. Kahit paano, ay nakahinga na siya ng maluwag. Para siyang tunay na asawa na naghihintay sa isisilang na sanggol ni hindi pa nga nagpapacheck up ang magiging surrogate ng magiging anak niya. Bukas ho, pupunta ako ng ospital. Bakit? May sakit ka ba? Huminto sandali si Ann sa pag-aayos ng tindang mga bulaklak. Naroon sila sa dangwa at may maliit na pwesto ng tindahan. Wala naman ho. May bibisitahin lang. Pagkakaila niya. Ganun ba? O sige, ang papa mo na lang ang sasama sa akin dito. Tumango siya at ngumiti. Nang tumalikod si Ann sa ina, ay naglaho ang nasa labi niya. Sumeryoso siya at napahawak sa bandang ibaba ng tiyan. Para hindi mag-alala ang kanyang ina, ay nagsinungaling siya rito. Magtutungo siya sa ospital para magpa-check up sa isang gynecologist. May nakababahala kasi siyang nararamdaman. Kahit natatakot, ay kailangan niyang masiguradong ayos lamang siya. Kinakabahan si Ann habang palapit sa ospital. Magkadaupan ang palad niyang namamawis dahil sa kaba. Pumasok siya sa ospital at umupo sa silya kung saan nakapila ang ibang magpapacheck up na babae na katulad niya. Nabawas-bawasan ang pila habang lumilipas ang oras hanggang sa maiwan sila ng isang babae. Ang tagal naman. Naiinis itong tumayo at naglakad palayo. Nasundan na lamang ito ni Ann ang tingin. Saktong lumabas ang nurse sa pinto. Miss Ann de los Santos, next na po kayo. Tumayo naman siya habang sakbit ang bag. Pasok na po kayo. Muli niyang binalikan ng tingin ng babaeng palayo. Tara na, Miss Ann. Sige po. Kahit may pag-alinlangan ay pumasok siya sa loob. Ngiti-ngiti agad sa kaniyang magandang doktora. Hello, Miss Ann de los Santos. Have a seat. Nahihiya siyang umupo roon. Hindi naman sinabi sa akin ni Renz
na magandang isa sa mga qualifications niya para maging isang surrogate mother. Bulong ni Bray. Ano po yun? Usisa ng dalaga sa ibinubulong ng kaharap. Wala naman. Miss Anne, can we start now? Opo. Mabilis ang tibok ng puso ni Renz habang nasa opisina sa bahay niya. Ngayon kasi ang araw na pagpunta sa klinik ng magiging surrogate mother ng anak niya. Nang tumunog ang cellphone, ay agad niyang sinagot. Hello, Renz? Dr. Bray. It's done. Okay na si Miss Anne de Los Santos. Na-process na ang lahat and you can take her to the rest house. Lumuwag ang dibdib niya at napatango. Yun naman talagang balitang hinihintay niya. Ang maging maayos ang lahat. Lalo na ang magdadala ng bata. Okay, thank you, Bray. You're welcome. Kapag may problema, you know, I'm one call away, Daddy Renz. Napangiti si Renz sa mapanuksong tono ng kaibigan. Agad niyang tinawagan ng tauhan para sunduin na si Mary Ann de Los Santos at ihatid sa rest house. What? Halos magunaw ang buong bahay nila nang sumigaw at tumayo siya sa kinatatayuan. Sir, hindi naman daw po natuloy magpa-check up si Miss Anne. What the heck? Ang sabi ni Dr. Bray tapos ng process. Ready na siyang dalhin sa rest house. Giit niya. Pero sir, hindi naman daw po siya nakapasok sa loob ng klinik kasi nag-CR siya. At nang bumalik, sinabihan daw siya ng nurse na bumalik na lang bukas. Damn it! Hindi na pinatapos na rin sang tawag. Binabana niya agad yon at nanginginig ang daliring tinipa ang numero ni Bray. Dr. Bray, nasa ospital ka pa ba? Yes, actually, papasok ako ng emergency room ngayon. May operation ako. Sige, hihintayin kita sa office mo. Napapikit ng mariin ang binata nang makapasok sa kotse. Hawak niya ng mahigpit ang manibela. Hindi pa man nag-uumpisa ang plano niya, nasira na agad. Kung hindi ang hinanap niyang babae ang magiging surrogate mother niya, sino ang babaeng nakausap at sumailalim sa proseso ng doktorang kaibigan? Sino ang naging aksidenteng surrogate mother ng anak niya? Renz, bakit ka napasugod dito? Nag-alala agad si Bray habang palapit sa kanya at nagsusuot ng doctor's coat. Naroon si Renz at tensyonadong sumalubong dito. Something is wrong, Dr. Bray. What? Nakausap ko yung tauhan ko. Yung Mary Ann de Los Santos na pinapunta namin, hindi siya nakapasok sa klinik mo. What is that again? Kitang-kita niya ang pagkalito ng kaibigang doktora habang siya ay tagaktakang pawis. Pakiramdam niya ay may nabuntis na agad siya nang hindi sinasadya. Sino yung babaeng nalagyan ng sperm ko? Napalunok si Bray at napatitig sa mga mata ni Renz. Si Miss Ann de Los Santos. For pet's sake. Nasapo ng binata ang noo niya. Sigurado akong nagkamali ka, doktora. Yeah, I think so. Marahang pagsang-ayon nito. I need to find her to find out if successful ang naging process sa kanya. Aniya ni Renz. Yes, you should, Renz. For sure. Maaaring madali niya ang anak mo. Cause Miss Anne is capable of. Seryosong sang-ayon ni Bray. Nangangatal niyang kinuha ang cellphone. Isang investigador naman ang kailangan niya para hanapin ang babaeng kapangalan ng dapat magiging surrogate mother ng magiging anak. Natakpan ni Anang ilong. Bakit ang baho naman ito? Napalinga agad sa kaniyang amang si Fernando na katulad niya ay sinasalansan ng mga sariwang bulaklak. Anong mabaho? Hindi ba't gustong-gusto mo ang amoy nito? Natigilan ang dalaga. Hindi pa man niya naiibaba ang kamay mula sa ilong, mabilis niyang inilagay yon sa tapat ng bibig. Dire-diretso si Ann sa loob ng kanilang tindahan. Nagtungo sa banyo at doon sumuka. Sinundan siya ng ama at ng inang si Mildred. Magtapat ka nga, Ann. Buntis ka ba? Natigilan siya sa pagsambot ng tubig mula sa gripo at marahang napatingin sa maliit na salamin. Sinong ama niyan? Galit na tanong ni Fernando na nasa sala. May nobyo ka ba?
Naiiyak na tanong ng kaniyang mama. Marahang napatayo si Ann at pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Wala siyang kinikitang lalaki. May ilang araw na rin niyang nararamdaman ang pagkahilo at pagsusuka. Nagsimula lang yon ilang linggo matapos niyang manggaling sa check-up. Baka ano na ang ginawa sa kanya sa ospital. Baka may kung anong ginawa ang doktorang ngiting-ngiti sa kanya. Sinong ama niyan? Malakas ang boses ni Fernando habang pigil-pigil ni Mildred na pasukin siya sa banyo. Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Papa, wala po akong kinikitang lalaki. Umiiyak at naguguluhan niyang katwiran. Paano ka nabuntis? Ano ka? Si Virgin Mary? Hinablot pa siya ng kanyang ama sa braso dahilan para mas lalo siyang matakot at umiyak. Sir, natagpuan na po namin yung babae. Mabilis ang bawat paghakbang ni Renz. Kausap niya ngayon ang imbestigador. Alright, I'm on my way. Para siyang kidlat sa bilis ng sumakay at paanda rin ng kotse. Nagdiretso siya sa Dangwa kung saan siya sinalubong ng tauhan. Where is she? Sinundan niya ng tingin ng hintuturo ng imbestigador. Naroon ang isang babae. Magandang babae. Matamlay na inaayos ang mga panindang bulaklak. Nalunok niya ang laway. Hindi talaga ito ang babaeng napili niya mula sa mga litratong ibinigay sa kanya noon. Ibang Mary Ann de los Santos ito. Lapitan ko ba, sir? Ako na. Isang buntong hininga ang ginawa ni Renz. Mangiyak-ngiyak si Ann habang inaayos ang mga rosas. Naroon pa rin sa loob ng bahay nila ang magulang na nagtatalo dahil sa biglaang pagbubuntis niya. Positibo siya sa pregnancy test kahit ilang beses niyang sinubukan. Pero paanong nangyari yon? Wala siyang naging boyfriend noon pa man. Basta nalang sumagi sa isip niya ang doktora. Hinayaan niya na ito kung anong gawin sa kanya dahil doktor naman ito at siguradong alam ang ginagawa. Nabuo ang desisyon ni Ana na magtungo roon. Otomatiko siyang umikot at hahakbang ng may lalaki sa harapan niya. Malapad na dibdib lang nito ang nakarehistro sa mga mata niya. Nang itaas ang paningin ay naroon ang gwapong mukha ng isang lalaki. Kumibot ang lalamunan ni Renz nang magsalubong ang tingin nila ng babae. Miss Mary Ann de los Santos? Baritono at seryosong tanong nito. Sino ka? Bumaba ang atensyon ng binata sa tiyan niya, dahilan para mapaatras siya. Yan ba ang nakabuntis sa'yo? Pasugod na agad si Fernando sa estranghero. Agad niyang hinarang ang kaniyang papa. Papa, hindi ko po siya kilala. Baka ho bibili lang. Kinakabahang saad ni Ann at muling tiningnan ang binata. No, hindi ako narito para bumili. Sabay-sabay silang napakunot noo. I need to tell you something important. Ano ba yun? Sino ka ba? Naiinip na tanong ni Andito. Nang huminga ng malalim si Renz, ay muli niyang tinitigan ang tiyan ng dalagang nasa harapan. Are you pregnant? Hinawakan ni Ann ang kanyang tiyan. Bakit? Well, if you are, akin ang batang yan. Hati sa saya at dismaya niyang sagot. Gago ka? Di ikaw ang bumuntis sa anak ko. Hindi na nila napigilan si Fernando nang sugurin si Renz. May ilang lalaki na malapit sa tindahan pa ang nakisali. Pinagtulungan ang binatang bilyonaryo. Buti na lamang ay may kasamang tauhan si Renz. Stop it! Sigaw niya na nagpatigil sa mga ito. Hinihingal pa rin siya at napadpad na sila sa gitna ng kalsada ng Dangwa. Mali kayo ng pagkakaintindi. I've never touched her. Sinulyapan niya si Ana, pigil-pigil ang ama. Sira ulo yata to eh. Paano mabubuntis si Ann ang hindi mo hinahawakan? Gago ka ba? Singit ni Cyrus na kaibigan ng dalaga at lihim na nakikinig kanina pa. Aamba na naman ito ng suntok nang itaas niya ang kamay. You listen. Dr. Bray accidentally injected my sperm into her. Kumurap ang mata ni Ann.
pagkakamali ng kaibigan kong doktor. It happened na pareho sila ng pangalan ng babaeng magiging surrogate. Anong balak mo sa anak ko? Ganun na lang yon. Porket nagkamali kayo. Kayo itong mga hangal. Dalagang anak ko. Tapos, i-injeksyonan nyo para mabuntis ng hindi niya kilala? Reklamo ni Fernando. That's why I'm here, Mr. De Los Santos. I'm willing to take the responsibility. Dugtong niya. Paano? Tanong ni Ann habang may mga luha. Ngayon ay nakaupo sila sa loob ng bahay. Kaharap nila ang pamilya De Los Santos at ang magkaibigan. Nagpaliwanag naman ito sa mga nangyari. Medyo nahimasmasa naman ang magulang ng dalaga. Kung papayag kayo, si Ann ang magiging surrogate mother ng anak ni Renz. Kausap ni Bray. May magagawa pa ba kami? May buhay na sa tiyan ng anak namin. Hindi naman kami mamamatay tao. Sagot ni Mildred. Mr. De Los Santos, my sincerely apology for what happened. It's my fault and I'm willing to pay for it. Pero sana, hayaan niyo si Renz na maging tatay sa pamamagitan ng inyong anak. Seryosong pakiusap ng doktora. Kahit na gusto naming kasuhan, wala rin namang mangyayari. Mayaman kayo, mahirap kami. At isa pa, may bata na sangkot. At responsibilidad niyo siya. Matapang na sagot ni Fernando. Anong desisyon mo, Ann? Hindi sinasadyang magkatinginan sina Ann at si Renz. Unang bumawi ang dalaga at itinuon sa doktora ang mga mata. Hindi ko alam ang sasabihin o gagawin. Naguguluhan ako. It's okay, Ann. Muling nagsalubong ang tingin nila ng binata. I'm willing to wait for your answer. But time flies. Mga ilang araw lalaki ng tiyan mo. At gusto kong alagaan ang pagbubuntis mo. Naghinang ang kanilang mga mata. At nasilayan niya roon ang pakikiusap nito. Ann! Agad na naalalayan ni Fernando ang dalaga. Palabas pa lang ng pinto sila Renz. Kaya agad siyang lumapit at inalalayan ito. Anak, ayos ka lang? Miss Ann, ulit ng binata habang hawak ang braso nito. Kahit na gusto ni Ann muling tumayo ng diretso, ay hindi niya magawa. Dahil ngayon ay umiikot ang paligid niya. Otomatiko siyang nasambot ni Renz nang muntikan siyang bumagsak. Nagmulat ang dalaga ng mga mata. Naroon, nakaupo ang binatang hindi sinasadyang ama ng buhay sa tiyan niya. Nakasandal ang ulo sa pader at nakapikit. Marahan siyang bumangon paupo. Nagising naman si Renz. Otomatikong lumapit at takmang hawakan siya ng binata nang iiwas niya ang braso. Nagtugma ang kanilang mga mata. Nasaan ang mama at papa ko? Nagbigay naman ng espasyo sa pagitan nila ang binata. Bago tumayo ng tuwid, tinitigan niya ang nakatungong mukha ng babae. Umuwi sila saglit para kunin ang ilang gamit mo. Napapikit si Ann. Dagdag problema pa siya sa mga magulang. Nang mapatingin siya sa ama ng pinagbubuntis niya, ay may nabuo siyang desisyon. Saan ba ang rest house mo? May munting gumuhit ng ngiti sa labi ni Renz. Welcome, Ann. Dala-dala niya ang mga gamit ng dalaga ng buksan ng pinto. May sumalubong sa kanyang dalawang kasambahay. Narito na sila sa rest house ng binata sa Tagaytay. Salamat dito, Renz. Nahihiyang tugon niya nang humarap dito. It's nothing. Responsibilidad ko ang batang nasa tiyan mo. Nakita niya ang sayang rumihistro sa mga mata nito nang tingnan ng tiyan niya. Sir, akin na po. Kinuha ng kasambahay ang bag na dala ng binata. Napakunot noon naman si Ann. I'll have to go. Go? Iiwan mo ko rito? Takang putol niya. Yes. Alangang sagot ni Renz. Hindi pwede. Ayokong mag-isa rito. Ann. Natigilan siya nang hawakan ng dalaga ang kamay niya. Napatitig siya roon. Dito ka na lang. Hindi kasi ako sanay na. Kusang natigilan si Ann nang mapagtantong magkadaupan ang palad nila. Mabilis pa sa kidlat siyang bumitaw. Pakiramdam niya ay nagiinit ang pisngi niya.
Pasensya na. Itinikom ni Renz ang daliri. Ramdam niya pa roon ang lambot ng kamay ng dalaga. Lihim na nanikip ang dibdib niya. Okay, I'll stay. Mabilis na napatingala si Ann sa binata. I'll stay for tonight. Bukas, babalik na ako ng Manila. Manang. Tawag nito bago pinutol ang pakikipagtitigan sa kanya. Ayos na ba ang kwarto ni Miss Ann nyo? Opo, sir. Sige, pakialalayan siya. Nang hawakan si Ann ng kasambahay, ay hindi niya napigil ang sariling tingnan muli ang binata. Salamat, Renz. Tumango lang ito at mukhang napipilitan. Hello, brother. Naglalakad palabas si Renz habang kausap ang nakababatang kapatid. Balita ko, nasa Tagaytay ka raw with someone, ha? Honeymoon agad? Hindi ka pa kinakasal. Bungad nito. Shut up. Saan mo naman narinig yan? To our good friend, Bray. Ipakilala mo naman. Ang sabi, maganda raw at mabilis niyang pinatayang tawag. Binuksan ni Renz ang pinto. Dala-dala ang isang baso ng gatas. Muntikan na niya iyong mabitawan nang lumabas mula sa banyo ang dalaga at nakatapis lamang ng tuwalya. I'm sorry. Nangangatal siya at agad na tumalikod. Bakit hindi ka kasi kumakatok? Bulyaw ni Ann habang paspas sa pagbibihis. Nagpantig ang tenga ni Renz. Unang beses niyang bulyawan. Bakit mo ko sinisigawan? Nang humarap siya ay saktong nakasuot na ng blouse ang dalaga. At bakit hindi? Naitikom niyang bibig dahil sa pagtitimpe. Naalala niyang buntis nga pala ito at kailangang intindihin. Gatas mo. Pag-iiba ni Renz. Naglakad at inilagay ito sa tabing lamesa ng ina ng anak niya. San ka pupunta? Napahinto siya sa paghakbang. Eddie, matutulog. Dito ka na lang matulog. What? Kunot na kunot noon niyang hinarap ito. Inosente si Ana, nakaupo sa kama. Hindi kasi ako sanay na mag-isa. At ang laki-laki ng kwarto na to, sanay akong may katabi. Magkatabi kami ng mama kong matulog. Kumamot si Renz ng ulo. I'm not your mother, Miss Ann. Natahimik sila. At habang pinagmamasdan niyang dalaga, hindi niya maiwasang mag-guilty dahil hindi naman ito ginusto ang nangyari. Kasalanan naman niya. Pagkakamali nila. Sige, kukunin ko lang ang laptop ko. Babalik ako. Pagpayag niya sa seryosong tono. Lihim na napangiti si Ann. Hindi niya alam kung bakit hinihiling niya ang ganito sa estrangherong nakilala niya lang. Mahiyain siya pero ngayong may laman ng tiyan niya na wala yon. That's normal, Renz. She's pregnant. Intindihin mo na lang. Baka pinaglilihihan ka. And malay mo, magkatuluyan kayo. Bray, hindi nakakatawa. Seryosong awat niya. Eto naman, maganda si Ann. She is such an ideal woman, Renz. Kaya siya nandito dahil nabuntis siya. That's it. Alam mong para sa akin, hindi totoo ang love na yan. It is something na pilit na pinapaniwalaan ng mga tao. Grabe ka naman. Bye, Bray. Marahan niyang binuksan ang pinto. Kumisap ang mga mata niya nang maabutang nakahiga si Ann at mahimbing na ang tulog. Maingat niyang kinuha ang kumot at tinakip sa katawan nito. Sa nakikita naman niya ay mabuting tao ang dalaga. Inosente, simple, mapagmahal na anak. Siguradong magiging mabuti itong ina sa anak niya. Isang buntong hiningang nagawa ni Renz. Hanggang doon lang yon. Nagising si Ann sa pag-ahon ng sikmura. Nagmamadali siyang bumangon at nagdiretso sa banyo. Please, pakicheck naman si Miss Ann niyo sa kwarto. Utos ni Renz na nasa terrace at umiinom ng kape. Tumalima naman ang mga kasambahay. Sir, nagsusuka ho si Miss Ann. What? Mabilis siyang tumayo. Ann! Naabutan niya ito sa loob ng banyo. Naging alangan siyang hawakan at haplusin ang likod nito. Mangiyak-ngiyak ang dalaga nang hugasan ng bibig. Minabuti niyang abutan ito ng tissue. Dire-diretso lang si Ann. Ann, anong nararamdaman mo? Nasusuka ako. Nangihinang sagot nito. Okay, anong kailangan mo?
Lumapit si Renz sa dalaga. Gusto ko ng ube halaya. Ano yun? Linya-linyang noong tanong ni Renz. Ube, yung inihahanda sa tuwing Pasko. May pagkairitang tugon ni Anang umupo sa kama. Hindi ko yun alam. Iba na lang. Anong iba na lang? Yun yung gusto kong kainin. Nakatayo siya at nakapamewang sa harap ni Ann. Na inis ang kagigising lang na imahe. Hindi ko alam kung saan kukuha nun. Magpapapunta na lang ako ng chef dito. Ayoko nun! Miss Ann. Nagtungo sa kanya ang dalaga. Yun yung gusto ko. Ubing halaya na may bagoong. Kung hindi mo mabibigay, hindi ako kakain. Tinalikuran siya nito at iniwan sa silid. Ubing may bagoong? What the heck? Gulo-gulo niyang tanong sa mga pagkaing unang beses niyang marinig. Nahihiyang lumapit si Renz kay Ana, tahimik na pinagmamasdan ang magandang paligid ng Tagaytay. Marahan siyang umupo sa silya. Kumain ka na. Inilapit niya ang plato rito. Di kumibo ang dalaga. Sige na, kumain ka na. Mamaya, nag-order na ako ng gusto mo. Baka mamaya dumating na yon. Uminom ka muna. Talaga? Paninigurado ni Ana. Tumango si Renz at binigyan ng nangungumbinsi ngiti ang ina ng anak niya. Kumain ka na. Dumukwang siya para ilapit ang baso sa dalaga. Nahiya pa nga siya ng konti dahil pinagmamasdan siya nito. Pasensya na, Renz. Para saan? Pakaswal niyang tanong nang umupo sa silya at magsimulang kumain. Nahihirapan ka. Come on, kung may nahihirapan man sa atin, obviously, ikaw yun, Ann. Nagkatitigan sila. Good morning. Sabay silang napalingon nang may dumating. Otomatikong nag-iba ang mukha ni Renz. Anong ginagawa mo rito? Ang tingin agad ni Dave ay kay Ann na natiling nakaupo. Hi, sister-in-law. Akmang lalapit at yayakap ito nang harangin ni Renz. Nakangiti pa rin ang bunso niyang kapatid nang magharap sila. I brought something for her. Ito naman si Loso. Yayakap lang kay Ann eh. Marahan siyang tinulak ni Dave sa dibdib habang sinisilip ang dalagang nasa likod niya. Ann, paalalay ka kay Manang umakyat sa taas. Utos niya. Sige. Grabe brother, yun ang gusto ko sa'yo eh. Tahimik kang gumalaw. Alain mo, sinasabi ko palang sa'yo na mag-asawa ka na. May pamangkin na ako agad. Ito ba yung ube at bagoong? Kinuha na rin ang plastic na dala ni Dave. Sinilip sandali bago muling sinalubong ang tingin nito. Lumayas ka na. Okay na to. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa kanya? For what? Para maging close kami. Para kapag inilabas na niya ang pamangkin ko. Dave, she's just a surrogate mother. Natigilan ng kapatid. Hinawakan niya ito sa balikat at diretsyong tinitigan sa mata. Mas mabuting wala kang mabuild na relationship with her. Kasi kapag nanganak na siya, aalis na rin naman siya. Hindi napansin ni Renz ang pagiging malungkot ng himig. Surrogate? Long story pero one thing I realized, I want to be a dad. What about being a husband? Natigilan si Renz. Unang tingin ko pa lang kay Ann. She's nice. Why don't you try? No. Dala niya lang ang anak ko, kaya siya narito. Kapag ayos ng lahat, bibigyan ko siya ng pera para makapagsimula siya ulit. That's sad. Kung ganon, pwede ko siyang ipakilala sa mga kaibigan kong single. Natigilan si Dave sa matalim na tingin na ibinato sa kanya. Oh, bakit? Gagawin ko naman yun kapag nakapanganak na siya. Pabor para sa pagbibigay niya sa akin ng pamangkin. Yan ang wag mong gagawin. Natawa ito at niyakap siya. Bakit? Akala ko ba, surrogate mother lang siya ng magiging anak mo? Tanong nito ng kumalas. Lumayas ka na nga rito. Tinulak ni Renz palabas ang nang-aasar na kapatid. Alam niyang nagsabuatan ito at ang kaibigang si Bray. Bago binuksan ang pinto para sa pilitang pauwiin si Dave ay seryoso siyang nagpahabol. Huwag mo siyang ipapakilala sa mga immature mong mga kaibigan, okay? Biling niya bago isarado ang pinto. Dala-dala ni Renz ang tray ng pagkain gustong kainin ng dalaga. Ang baho naman yan? Reklamo nito. Anong mabaho? Hindi ba gusto mo tong kainin? Tanong niya nang ilagay sa side table ang daladala. Ayoko na niyan.
May balot ba? Wait lang, Ann. Ano namang hinihiling mo? Ito pa nga hindi mo pa nakakain tong kaninang cravings mo tapos... Natigilan si Renz ng matitigan ang seryosong anyo ni Ann. Malalim at nangingitim ang mga mata nito. Bakas ang hirap na nararanasan. Babalik ako. Magtitingin ako sa labas. Tanging naisagot niya. Tumingala siya sa langit. Naroon siya sa labas ng kanilang bahay. Napaka-imposibleng magkaroon ng nagtitinda ng balot sa pribadong village nila rito sa Tagaytay. Hindi pa man talaga nag-uumpisa, napapagod na agad siya. Hindi pa man siya talagang tuluyang natatawag na ama. Hello, Bray. Yes, Renz? Nasaan ka? Parang bad signal. Nasa labas ako. Naghahanap ng balot. Walang emosyong tugon niya. Narinig niya ang pagtawa ng kaibigan. Napailing na rin siya. Parang kahit kailan, hindi niya nakita ang sariling gagawin to. Yun ba ang cravings ng buntis? Yes, ayaw na niyang kainin yung ube. Hindi pa man niya natitikman. Balot naman ang gusto. In this midnight, ha? It's okay, Renz. Ganyan talaga. Eventually, masasanay ka na. Lalo na nagsisimula pa lang siya sa first trimester. Lagi mo siyang intindihin. Hindi madaling magbuntis. Tumangwang binata. Alam niya ang paghihirap ni Anne, lalo na't hindi ito handa. Siya nga inihahanda pa ang sarili. Ramdam at nakikita niyang mas dobling hirap para sa dalaga. Dahil doon, dapat narito lagi ang pabor. Naghihintay si Anne sa ibaba ng bahay. Tinatanaw niya ang bintana. Malakas ang biglang pagbuhos ng ulan. Hindi pa rin nakakauwi si Renz. Nasaan na kaya siya? Kahit iwasan niyang huwag mag-alala, hindi naman niya magawa. Lalo na't siyang may dahilan kung bakit ito nasa labas. Renz! Agad niyang binuksan ang pinto at sinalubong ito na may hawak na payong. Ba't lumabas ka pa? Huminto sa banayad na pagtakbo si Renz. Agad niyang inalalay ng buntis na si Anne nang salubungin siyang may daladalang payong. Nang makapasok sa loob, ay basang-basa siya. May kinuha namang isang tuwalya ang dalaga at natatarantang ipinunas sa kanya. Nako, basang-basa ka. Pasensya na, lumabas ka pa para bumili ng balot. Pinanood na lamang ni Renz ang nakokonsensyang kaharap. Nang ilagay ni Anne ang tela sa buhok ng binata, ay nagdugtong sa wakas ang kanilang mga mata. At natigilan siya. Kakaibang emosyong meron ang kaharap niya. Hati sa hiya at kabang nararamdaman niya, lalo nang makitang bumaba ang tingin nito sa labi niya. Ibababa na sana ni Anne ang kamay nang pigilan siya ni Renz. Nalunok yata niya ang dila at basta na lamang sinapo ang kanyang magkabilang pisngi at hinalikan. Tila wala sa sarili si Renz habang hinahalikan ang labi ng dalaga. Halos mapaatras si Anne kung di lang niya kinabig ang bewang nito palapit. Walang kasing tamis ang labi nito. Ay, Diyos ka po! Anong kahalayan ito? Nahulog pa ng matandang kasambahay ang daladalang kaldero. Bumagsak yun sa sahig dahilan para magulat ang dalawa at maglayo. Hingal na hingal si Renz nang balikan ng tingin ang surrogate mother ng magiging anak niya. Ay, sir, akala ko ba'y surrogate mother lang si ma'am? Bakit ho hinahalikan ninyo? Usisa ng kasambahay na nakarinig sa usapan nilang magkapatid nung umaga. Kumurap naman ang mga mata ni Anne. Tahimik na iniinom na rin sang kape. Naroon siya sa terrace at pinapanood ang maliliit na patak ng ulan. Umaga na pero hindi pa rin maalis sa isip niya ang basta na lamang niyang paghalik sa dalaga. Sa tuwing naaalala niya yon, ay gusto niyang iuntog ang sarili. Bakit ko ba nagawa yun? Tanong niya sa sarili kasabay ng paghawak sa noo. Hindi niya alam kung nagsisisi ba siya o ano. Nang makita niyang nag-aalala ito para sa kanya, pakiramdam niya itinulak siya noon para halikan ng dalaga. Para mapawi ang nararamdaman nito at ang nararamdaman niyang pagod. Pinilig ni Renz ang ulo. Kalokohan. Bakit naman niya kailangan ng labi ng aksidenteng magiging surrogate mother ng anak niya? Ganong wala naman siyang nararamdamang espesyal para rito. Renz. Napaso pang labi niya ng mainit na kape at tumapon pa yun sa mga hita niya nang marinig ang boses ni Anne.
Okay ka lang? Nang tumayo ang binata at lalapitan sana ng dalaga nang umatras siya. Nagkatinginan sila. Agad na umiwas si Renz. I'm fine. Ibinaling ni Ann ang tingin sa labas ng bahay. Kung hindi lang hinahanap ng mga mata niya ito, hindi siya lalabas ng kwarto dahil sa hiyang nararamdaman buhat sa nangyari kagabi. Natahimik sila at tanging tikatik lang ng mahinang ambon ang maririnig. Napahawak siya sa magkabilang braso sa lamig. Pumasok ka na sa loob. Malamig dito. Hindi mapigilang puna ni Renz. Okay lang. Dadalaw kasi rito sina Mama at Papa at Cyrus. Otomatikong napakunot noo ang binata sa huling pangalan na binanggit niya. Kapatid mo? Paglilinaw niya. Doon lamang sila muling nagkatinginan. Hindi, kaibigan. Tumikwas ang kilay ni Renz at marahang tumango. Sigurado siyang yon ang lalaking pangalawang galit na galit sa kanya nang magpunta sila sa dangwa. Kaibigan. Ulit niya matapos tumikim. Bukas may ultrasound ka. Babalik tayo ng Maynila, okay? Sige. Nasundan ang tingin ni Ann ang binata nang umalis. Sakto namang dumating ang kaniyang mga magulang. Ang ganda naman pala ng lugar na pinagdalhan sa'yo ni Mr. Renz. Humahangang sambit ng kanyang ina habang nililibot ang paningin sa paligid. Nasaan nga pala si Renz? Usisa ni Fernando. Baka nagtatrabaho po sa kwarto, sa itaas. Sagot niya. Inaalagaan ka ba nun? Baka naman pinapahirapan ka ng tukmol na yun. Bulong ni Cyrus. Ano ka ba? Baka marinig ka nun. Hinawakan pa ni Ann ang katabing kaibigan. Kunyaring nilinis ni Renz ang lalamunan ng lumapit sa terrace. Sandali pa niyang nasulyapan ang magkatabing dalaga at bisita nitong binata. Magandang araw ho, Mr. and Mrs. De Los Santos. Pormal na bati niya habang nakapamulsa. Magandang araw din ho. Pasensya na at binisita namin si Ann na walang pasabi. Nahihiyang aniya ng ina nito. It's fine. You can visit her anytime you want. Baka naman pinababayaan mo tong si Ann. Mayabang na inakbayan ni Cyrus ang katabing dalaga. Naiinis pero ngumiti ng pilit si Renz. Sinalubong niya ang tingin ng binata. Excuse me? Tiimbagang niyang wika. Kasi yung anak mo lang naman ang importante para sa'yo, hindi si Ann. What are you trying to say? Akma siyang haharap at tatayo naman si Cyrus dahil sa nag-uumpisang mainit na pagtatalo. Tama na. Tumindig na rin si Ann at hinawakan ng kaibigan. Mas lalong bumilog ang butas ng ilong ni Renz. Bago pa sumabog sa galit ay tumalikod na siya at iniwan ang mga ito. Naroon siya sa veranda ng kwarto, nakatitig sa madilim na tanawin at hawak ang baso ng alak. Renz. Huminto siya sa pagtungga. Pasensya ka na nga pala kanina. Ayos lang yun. He just really cares about you. Umikot siya paharap kay Ann. Dahil kaibigan ko siya. Parang masigit pa ron. Nagkatitigan sila. Naaaninag niya ang galit. Galit nga ba? Kaibigan ko lang si Cyrus. I don't care. Wala naman akong pakialam kung anong meron kayo. It's not my business anymore. But next time, ayoko nang makikita ang mukha ng lalaki na yun sa bahay ko. Renz, pwede kayong magkita matapos kang manganak. May gumuhit na sakit sa dibdib ni Ann mula sa narinig. Hindi napigilan ng mukha niya ang pagrehistro ng lungkot. Pero habang daladala mo ang anak ko, sa akin ka. Naiintindihan ko. Garalgal niyang tugon at nakipagtagisan ng titigan kay Renz. Alam ko naman ang responsibilidad ko. Dadalhin ko ang anak mo. Yun lang. Mapait niyang wika. That's good, Ann. Naging mas mapakla ang tono ng binata. Mukhang naalala niya sa pagkakataon na ito kung bakit magkasama lamang sila ng dalaga. Dahil sa aksidenteng pagiging surrogate mother nito sa magiging anak niya. Kinabukasan,
Tahimik silang nagbiyahe pabalik ng Manila para sa check-up at ultrasound. Dr. Bray. Napatingin na lang si Anne sa dalawang nagyakap. Alam naman niyang magkaibigan ng mga ito, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kakatuwang pakiramdam. Hi, Anne. Ngumiti siya ng pilit ng hawakan ng doktora ang kamay niya. Hello po, doktora. Pinahiga siya nito at agad na may itinapat sa kanyang tiyan. Naroon sa tabi ng higaan niya si Renz. Look, Renz! You're having a triplets! Really? Sabay silang tumingin sa monitor habang hindi mailarawan ang saya sa muka. You're pregnant with 3 babies, Anne! Kapareho nilang masaya si Bray. Nagkatinginan sila ng binata. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang kamay niya habang maluwag ang ngiti sa labi. Anne, thank you. Naiiyak siyang tumango rito habang mahigpit ang kapit sa kamay. Dahil sa sayang meron sa puso ni Renz, ay nayakap niya si Anne na nakahiga. Ramdam naman niyang pagganti nito ng yakap. Dumaan muna tayo sa mall. Nilingan ni Anne ang katabi na nagmamaneho. Napangiti pa siya nang makita ang saya sa anyo ng binata. Mamili tayo ng mga gamit nila, baby. Sige, kahit anong gusto mo. Pagsang-ayon niya. Nang makarating sa mall, at dahil maraming tao ay minabuting hawakan ni Renz ang kamay ni Anne habang naglalakad. Ito, ang cute oh. Ipinatong ni Anne ang isang cute na sombrero kay Renz. Nagpa-cute naman ang binata na ikinatawa niya. Kailan ba natin malalaman ang gender? Tanong niya. I don't know, pero ang sabi ni Bray, mahihirapan ng ganito kaaga malaman ang gender ng mga bata. Anyway, ano bang gusto mo? Tanong sa kanya ng binata nang akbayan pa siya. Importante ba kung anong gusto ko? Kapag naman nailuwal ko na sila, hindi naman nila ako makikilala. Nawala ang saya sa mukha ni Renz. Hindi ba? Mapait niyang tanong. Brother. Sabay silang napaharap kay Dave. Anong ginagawa niyo rito? Napatingin ang binata kay Anne bago sa nakaumbok na tiyan nito. Wow, ang bilis namang lumaki ng pamangkin ko. Akmang hahawakan ni Dave ang tiyan niya nang ilayo siya ng binata habang hawak siya sa kamay. Ako lang ang pwedeng humawak sa mga anak ko. Kunyaring galit nitong Saad. Tinawanan lamang siya ng nakababatang kapatid. Napagdesisyonan nilang kumain muna sa isang restaurant. Todo asikaso sa kanya si Renz sa pagkain. Nahihiya na nga siya kay Dave na nakangiti naman na pinagmamasdan sila. I'm sure, Anne, mahihirapan ka sa pagbubuntis. Imagine, may 3 batang lumalaki sa tiyan mo. Sasagot pa lamang siya nang hawakan ng katabing binata ang kamay niya. Anong Anne? Hindi ka ba marunong gumalang? Sambit ni Renz. Okay. Sorry na brother. Ate Anne pala. Bawi ni Dave. Walang problema, Dave. Maayos naman ang pagbubuntis ko. Medyo mahirap pero siguradong magiging sapat ang lahat ng nararanasan ko kapag nakita ko ng mga bata. Natigilan siya mismo sa sasabihin. Parang wala sa usapan nilang pwede niyang makita ang mga bata sa oras na mailuwal niya ang mga ito. Masyado siyang nadala sa mga nangyayari. Masyado siyang masaya sa buhay na nasa harapan niya habang ang totoo ay malayo sa katotohanan ang mangyayari sa oras na makapanganak siya. Dahil nagpatuloy ng magkapatid sa kwentuhan, ay hindi napansin ng mga ito ang nakabitin niyang sasabihin. Mabait pala ang kapatid mo. Puri ni Anne habang nasa biyahe sila pabalik ng Tagaytay. Mas mabait pa sa akin? Nilingas siya sandali ni Renz. Siyempre, ngumiti na ito sa pag-aakalang hindi ang isasagot niya. Siyempre, oo. Natatawang dagdag niya. Umiling lamang ang binata. Alam naman ito ang tunay niyang sagot. Anne, huminto siya sa pagpasok ng kwarto. May inabot si Renz na isang paper bag. For you.
Sinilip niya yon at doon niya nakitang ilang piraso ng damit para sa kanya. Alam ko na kulang pa yan to show how thankful I am, Anne. Seryosong pagkasambit nito habang titig na titig sa kaniyang mga mata. Dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso na ngayon niya lamang naramdaman. And sorry sa nangyari nung isang gabi. I didn't mean to insult you. Kumunot noo si Anne. Yung gabing hinalikan kita. Pareho silang parang mga mansanas na namula. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ulit niya sa dismayadong tono. Dapat nung gabing yun ay magalit siya sa basta nalang paghalik nito sa kanya. Pero hindi ang emosyon na yun ang nanalo. Sa paghalik na rin sa kanya ay nabawasan ang pangamba niya. At tila ba may ginising na pakiramdam ito sa puso niya na kauna-unahan niyang nadama. I'm sorry. I know you're confused about what I did. Huwag mong bigyan ng anong kahulugan. Huwag kong lagyan ng kahulugan? Ulit ni Anne sa mga pinapaliwanag sa kanya ni Renz. Yes, alam ko na may sari-sarili tayong buhay. Ikaw si Cyrus. At ikaw si Dr. Bray. Putol niya. Kahit gustong itama ni Renz ay hindi niya nalang ginawa. Katulad ng hindi pagtama ng dalaga na may Cyrus na ito. Magpahinga ka na. Sige. Kinuha niyang inabot nitong paper bag bago pumasok sa loob at isinarado ang pinto. Napasandal siya roon at napabuntong hininga. Pigil-pigil ni Anne ang sariling tawagan si Renz kahit na gusto niya itong makita. Ewan ba niya baka pinaglilihian niya ito sadyang gusto niya lang talagang makita ang gwapong mukha ng binata ngayong umaga. Kaso, nahihiya siya. Matapos ang usapan nila kagabi, parang naging malinaw kung bakit lang siya narito. At dahil doon, ay kailangan niyang pigilan ang sarili dahil ayaw niyang magmukhang desperada. Hawak-hawak niyang namimintog na tiyan nang pumasok ang isa nilang kasambahay. Ma'am, pagkain niyo po. Inilagay nito ang isang plato ng prutas sa gilid ng kanyang lamesa. Manang, may alam ho ba kayong paraan para mapigilan ang paglilihi? Bakit niyo naman ho pipigilan, ma'am? Ano po bang pagkain ng gusto niyo? Hindi ho pagkain. Para hong si Renz ang pinaglilihian ko. Gusto ko ho kasi siyang makita, makatabi, maamoy. Ewan ko po bakit ganito. Naguguluhan yung pagtatapat sa matanda. Normal lang yan, Ma'am Anne. Huwag mong pigilan, baka magalit ang triplets niyan. Matyagang hinihintay ni Renz ang kasambahay na bumaba sa hagdan. Hindi pa kasi ito lumalabas ng kwarto ni Anne. Nahihiya naman siya itong pasukin sa loob. Manang, gising na ba si Anne? Oho, sir. Lumapit ito sa kanya. Bumaba siya ng kaunti nang makitang may ibinulong ang kasambahay. Gusto ho kayong makita ni Ma'am Anne, kaya lang ho, nahihiya siya sa inyo. Pinaglilihan niya po kayo, sir. Kinikilig pa ang matanda nang banggain siya ng kaunti. Kaya pala nung mga nakaraang linggo ay gusto siya nitong laging makita. Hello, Bray. Yes? May problema ba? Wala naman. Maitatanong lang. Kausap niya ngayon ang kaibigang doktora. Go ahead. Ano ba yun? Hindi alam ni Renz kung paano sisimulan ang tanong. Nahihiya siya pero sa kabilang banda ay natutuwa rin naman siya sa ibinalita ng kasambahay. Renz, masasabi mo ba yan within this day? Biro ng kaibigan. Totoo bang pwede akong paglihian ni Anne? Narinig niyang malutong na pagtawa ng doktora na talagang ikinahiya niya. Bray, napipiko na wika ng binata. Okay, sorry. Tungkol dyan sa tinatanong mo, wala pa namang any proof na nagsasabing pwedeng maging cravings ng isang buntis ang mister niya. Pero kasi dala ng pregnancy hormonal changes, sensitive at mas moody siya. Hindi mo mapipigilan ang isang emosyon ng buntis. Pangalawa, dahil lagi kanyang nakikita, nasasanay na siya sa'yo. Tumangot-tango si Renz habang naririnig ang mahabang paliwanag ni Bray. At dahil na rin sa pregnancy norm, tumitindi ang emosyon ng buntis para sa kanilang asawa. Natigilan siya sa huling narinig.
But in your case, hindi mo naman siya asawa. Pero responsibilidad mo pa rin si Anne. May ilang buwan na kayong magkasama. I understand now, Dr. Bray. Good evening. Napatingin si Anne nang pumasok si Renz habang may daladalang tray ng pananghalian. Sabay na tayong kumain. Nanatiling nakayuko si Anne nang umupo siya sa kama. Inabutan lamang niya ito ng kutsara. Pinaglilihian mo raw ako? Hindi ha? Napangiti siya sa naging violenteng reaksyon nito habang hawak-hawak ang kubyertos. Okay lang yon. At least magiging guwapo ang mga anak natin. Anak natin? Paano magiging anak natin kung pagkulawal ko sa kanila, hindi na nila ako makikilala o makikita? Nagkatitigan silang dalawa. Naaninag ni Renz ang mga luha ni Anne. Baka ora mismo na maputol ang pusod nila mula sa akin. Kunin mo na sila, tapos bibigyan mo lang ako ng pera. Bayad sa pagiging aksidenteng mami nila. Anne, bakit pinili mo to, Renz? May bumarang emosyon sa lalamunan niya sa tanong na yon. Dahil yon ang eksaktong tinatanong niya sa sarili. Habang marami kang pagpipilian, mayaman ka, may pangalan, at hindi ka mahihirapang makahanap ng babaeng pwede mong pakasalan. Magkakaroon kayo ng pamilya sa nakasanayang paraan. Nagkamali na ako nun. Pigil ang hikbi ni Anne sa narinig. Iniwan ako ng long-time girlfriend ko nung araw ng kasal namin. Bukod sa pagkapahiya, I felt betrayed. Dahil doon, I know love won't last. Hindi magtatagal ang pagmamahal ng isang tao para sa'yo. Katulad ng kahit anong pagkain na napapanis, gamot na na-expired. Darating ang araw na magsasawa siya sa'yo. Kaya hindi na ako naniniwala sa pag-ibig na yan. Gusto kong magkaanak, pero ang mabuhay kasama ang isang tao na hindi ako sigurado, hindi. Tumango lang si Anne habang kinokontrol ang mga luha. Nakakalungkot dahil sa nangyari sa'yo. Nawala ng tiwala mo sa ibang tao. Ganun na rin sa pagkakataon na pwede ka pang umibig. Pero may gusto akong malaman mo, Renz. Pinagkatitigan niya ang mga mata nito. Hindi lahat ng tao magkakatulad. Hindi lahat ng pwede mong mahalin, katulad ng dati mong nobya. Maaring hindi ko pa nararanasan ng masaktan. Pero kung mangyayari man sa akin yun, alam ko na hindi ako magiging talo kasi nagmahal ako ng totoo. Kung dahil sa sakit na naranasan mo nun, matatakot ko nang sumubok ulit, nakakaawa ka. Dahil lang sa pagkakamali ng isa, hindi mo na mararanasan ang magmahal ulit. Ang magmahal ang pinakamahiwagang pakiramdam na hindi may papaliwanag o mailalarawan. Napahawak sa tiyan si Anne. Otomatikong napatayo si Renz at hinawakan ang kamay niya. What's wrong? Anong masakit? Ang sakit ng tiyan ko. Mahinang sagot nito habang umiiyak. Tatawagan ko si Dr. Bray. Nilapitan niya si Anne habang tensyonadong tinitipa ang numero ng doktorang kaibigan. Aray! Patuloy ng katabing buntis. Sandali lang, Anne. Nervyos na nervyos niyang saad. Inakbayan at hinalikan niya ito sa ibabaw ng ulo para iparamdam na narito lang siya sa tabi nito. Dahil nasa Maynila pa si Bray ay ibang doktor ang pinapunta nito sa kanila. Isa ring gynecologist at kaibigan ng doktora. Agad nitong tiningnan si Anne. Kumalma naman ang dalaga habang tinitingnan ng doktor. Lumabas mula sa kwarto ang kaibigan ni Bray na agad na sinalubong ni Renz. Kumusta si Anne at ang mga baby? Nanginginig na boses na tanong niya. She's fine now. Ang gusto ko lang malaman mo na maselan ng pagbubuntis ni Anne. Kinalas niya ang pagkakahalukip-kip dahil sa narinig. Napahakbang siya paharap rito. Dahil sa insemination at triplets ang dinadala niya, nahihirapan si Miss Anne dalhin ng mga bata. Ang payo ko, bed rest at sobra-sobrang alaga para makasigurado tayong maayos niyang mailabas ang anak niyo. Hawak-hawak niya ngayon ang kamay ng dalaga habang tulog ito. Itinapat niya sa bibig ang kamay ni Anne at pumikit. I'm sorry, Anne. Bulong niya.
nakokonsensya siya sa mga nangyayari. Kung bakit ito nakahiga at nasa panganib, ganun na rin ang kanyang 3 anak. Kung pwede ko lang akuin lahat para hindi ka mahirapan. Hinalikan pa niya ang palad nito. Sir, pasensya na ho. Nasa labas po si Mr. and Mrs. De Los Santos. Sige, bababa na ako. Anong nangyari kay Anne? Hindi pa man siya tuluyang nakakababa ng hagdan, ay rinig na niyang hurumintado ng ama nito. Anong ginawa mo? Na-stress siguro siya sa'yo, no? Sundot ni Cyrus. Pigil-pigil naman ito ng ginang. Tumigil nga kayo? Pigil na sigaw ni Mildred bago humarap sa kanya. Pasensya na, Mr. Renz. Napasugod kami rito dahil sa narinig namin sa nangyari kay Anne. Kumusta na siya? Pati yung mga bata. Mahinahong usisa ng nanay ng dalaga. Okay na ho siya ngayon. Nagpapahinga siya. Pinili niyang maging malumanay din at tuwid na tinitigan ang ama ni Anne. Siguro nga kasalanan ko pero kasalanan mo talaga. Kung hindi ba naman kayong tangat yung doktor? Ang dami-daming pwedeng turukan. Yung anak ko pa. Putol sa kanya ni Fernando. Tapos anong gagawin mo kapag nakapanganak na siya? Ibabalik mo na parang walang nangyari? Patuloy rin ni Cyrus. What's happening here? Bakit niyo pinagkakaisa ng kuya ko? Pumasok si Dave na kunot ang noo. Agad niyang hinawakan ng bunsong kapatid na handa siyang ipagtanggol. It's okay. Pamilya sila ni Anne. Kausap ni Renz dito. Anong nangyari kay Ate Anne? Baling ni Dave sa kanya. Nagkaroon siya ng cramps. Nagpatawag ako ng doktora and she found out na masela ng pagbubuntis niya. Inakbayan siya ng bunso. For now, gusto kong manghingi sa inyo ng pasensya. Hindi ko gustong nahihirapan si Anne. Gusto kong ibalik ang mga nangyari pero naisip ko na kung gagawin ko yun, hindi ko siya makikilala. Hindi ako makakatagpo ng babaeng karapat-dapat maging ina ng mga anak ko. Emosyonal niyang pahayag. Natahimik naman ang lahat at ramdam ang bigat na nararanasan niya. Kung mayroon man tayong dapat gawin ngayon, that is to make sure she's well. And I promise, I'll do anything for her. Hindi ko itataya ang buhay niya kahit anong mangyari. Maraming salamat. Kasama mo kami, Renz. Pigil ang luha niya nang hawakan siya sa kamay ng ina ng dalaga. Nagmulat ang mga mata ni Anne. Natagpuan niya si Renz na nakayuko at tulog sa tabi niya. Marahan siyang bumangon, paupo. Hinawi niya ang buhok nito bago napahawak sa tiyan. Kung kaya niya lang baguhin ang puso at paniniwala nito sa pag-ibig, wala sigurong magiging problema. Wala siguro siyang inaalala. Aksidente mang maging ina siya, sa oras na ito, mahal na mahal niya ang mga batang nasa sinapupunan niya. Gusto niyang maging isa silang pamilya. Pero paano? Isang surrogate mother lang siya sa mata at puso ni Renz. Habang ang pangarap niya ay maging higit pa ron. Kailanman ay hindi niya naranasan magmahal at mahalin. Sa binatang ito lang niya nararamdaman yon. At bakit pa sa lalaki na hindi naniniwala sa kauna-unahang beses niyang naramdaman. Anne, gising ka na pala. Mabilis na nagtaas ng ulo si Renz ng maalimpungatan. Otomatiko niyang ibinaba ang kamay at ngumiti ng konti. Kumusta ang pakiramdam mo? Hinagilap nito ang isang palad niya habang ang mukha ay punong-puno ng pag-aalala. Ayos na ako. Anong sabi ng doktor? Nagkaroon ito ng alalahanin sa imahe dahil sa tanong niya. Kaya minabuti ni Anne na hawakan ng palad ni Renz at ibinaba. May masama bang balita? No, wala. Sabi ni Doc, maselan daw ang pagbubuntis mo. Bed rest. Isa pa yun sa mga payo niya. Sana maintindihan mo. Oo naman, naiintindihan ko para sa mga bata. Agad niyang pagsang-ayon. Mabilis siyang hinalikan sa noo ni Renz. Salamat, Anne. Sa lumilipas na segundo, minuto, araw, linggo at buwan, mas nahuhulog lang ang puso ni Anne para kay Renz kung paano siya nito alagaan
para siyang tunay nitong asawa. Damang-dama niya ang pagmamahal nito. Kung para sa kanya o para sa mga batang nasa tiyan niya, para sa kanya hindi na yun mahalaga. Dahil habang lumilipas ng mabilis ang oras, nauubusan na siya ng araw na pwedeng makasama niya ang binata at ang mga bata. Dahil sigurado, kapag nakapanganak siya, wala na. Tapos na. Bakit ka umiiyak? Umupo sa harap ni Ann Cerens. Nasa labas siya nakaupo habang pinagmamasdan ang magandang garden ng bahay nito. Umiling lamang ang dalaga na ngayon ay malaki na ang tiyan. You can tell me, Ann. Hinaplos nito ang pisngi niya dahilan para magpatakan ang kaniyang mga luha. Natatakot lang ako. Saan? Sa labor mo? Hindi. Mahigit pang nakakatakot doon, Renz. Naguluhan ng binatang nakapatong ang mga kamay sa palad niya. Pagkatapos kong manganak, hindi ko alam kung anong mangyayari. Naiyuko niya ang ulo para may tago ang luha. Napaseryoso naman ang binata na nanatiling nasa harap ng dalaga. Alam ko na pag-usapan na natin to, pero hindi ko lang maiwasang malungkot sa mga naranasan ko habang dinadala ko ang mga anak mo. Pakiramdam ko, akin sila. Sa'yo naman talaga sila, Ann. Eh ikaw, sa akin ka ba? Kumisap ang mata ni Renz. Hindi ba? Hindi naman kasi lahat ng gusto mo makukuha mo sa buhay. Tanggap ko naman yun pero sa pagkakataon na to, magiging ina naman ako. Ann, maingat niyang wika dahil sa pagbasag ng boses. Tinitigan niya lang ang magkahawak nilang kamay. Ann! Nabiti nang sasabihin ni Renz nang patakbong lumapit si Cyrus. May daladala pa itong pasalubong para sa dalaga. Naibaba niya ang kamay nito at napatayo. Naroon sila sa glass wall ng bahay at tanaw-tanaw si Ann at ang bisita nito. Nakaakbay naman sa kanya si Dave. Alam mo, brother, ang buhay laging sugal. Nakakunot-noo siyang humarap dito habang magkakross ang braso. Lagi ka dapat tumaya. Huwag kang palaging playing safe. Dahil kahit saan mo naman ibaling, walang ligtas sa sakit. At alam mo kung saan masarap at worth it masaktan. Sa tabi yon ng mahal mo. Huwag mong pigilan ang sarili mong magmahal. Dahil walang magiging saysay ang buhay mo rito sa mundo. Love makes the world go around. Ang mundo mo, hindi iikot. Magiging madilim lang yan. At puno ng takot. Ate Ann is worth the risk. Iginiya siya ni Dave na muling tanawin ang babaeng daladala ang mga anak niya. Kaya mo bang makita siyang kasama ng iba? Mas gusto mo bang bumuo siya ng pamilyang hindi ka kasama? Siguradong hindi ang sagot niya. Hindi nga lang niya maisatinig. Alam niyang may nararamdaman siya para kay Ann. Pero sa tuwing naiisip niya yon, naroon pa rin ang alinlangan niya na hindi niya alam kung paano tatalunin. Welcome po! Sinalubong sila ng mga kasambahay sa bahay na rin sa Maynila. Bumalik na sila rito dahil kabuwanan na niya at para mas malapit sa ospital kung nasaan si Bray. Dadalaw mamaya rito si Bray. Dadalawin ka niya. Balita nito sa kanya habang inalalayan siyang umupo sa kama. Hirap na rin kasi siyang gumalaw dahil sa malaking tiyan. Nababawasan naman yon dahil sa laging pag-alalay sa kanya ng binata. Ako bang dadalawin niya o ikaw? Bulong niya na hindi inaasahang marinig ni Renz. What? What are you trying to say? Kapag yung Cyrus na yun ang dadalaw, wala kang naririnig sa akin. Tiningala ni Ann si Renz dahil sa sarkastikong tono at ngiti nito. Kaibigan ko si Cyrus. Kaibigan ko si Bray. Siya naman ang napangiti. Araw-araw mong kausap si Doktora. Anong kaibigan yun? Ann, ikaw ang pinag-uusapan namin. Natigilan siya sa sinagot ni Renz. Tinatanong ko kung anong makakabuti sa'yo. Bakit siyang tinatanong mo? Nasa harapan mo ko. Ba't di ako ang tanungin mo? Paano kita kakausapin? Laging nakabuntot sa'yo yung Cyrus na yun. Mapait na wika nito. Ano bang problema mo kay Cyrus? Natawa si Renz at tinalikuran siya habang nakapamewang.
Ba't galit na galit ka sa kaibigan ko? Alam mo, lagi niyang pinapagaan ang loob ko. At may plano siya sa akin sa oras ng mga anak ko. At anong plano niya? Napamaang pa si Anne dahil nang humarap ay parang nagbabagang apoy si Ren sa galit. Yung planong hindi mo kayang iplano para sa akin. Seryosong sagot niya. Ano? Papakasalan ka niya. Kaya ko ring gawin yon. Gusto mo ngayon pakasalan na kita eh. Natigilan si Anne. Natahimik ang buong kwarto hanggang sa maramdaman niya ang paghilab ng tiyan. Aray! Bulong niya. Bakit? Dinaluhong agad siya ni Renz. Sorry. Na-stress yata kita. Hawak-hawak nito ang tiyan niya. Mas naging masakit ang hilab ng tiyan ni Anne. Umiyak siyang bumaling sa binatang nasa tabi niya. Manganganak na yata ako. What? May 1 linggo pa bago ang due date niya. Nangangatal niyang hinawakan ang kamay ni Renz. Pakiramdam niya, dito lamang siya makakakuha ng lakas. Tatawag ako sa baba. Mas doble-doble ang kaba nito sa kanya. Nagdial si Renz ng numero habang hawak siya. Nang mailabas na ang sasakyan, ay binuhat siya nito. Saktong naroon si Dave, ang nakababatang kapatid nito ang nagmaneho habang naroon sila sa backseat. Ni hindi binitawan ni Renz ang kamay niya. Kasama niya itong nanginginig at kinakabahan. Malapit na tayo, Anne. Kapit lang. Bulong nito sa kanya. Hindi na niya maintindihan ang nangyayari. Umiikot ang paligid niya habang sakay ng stretcher na tinutulak ng ilang nurse kasama ang binata at kapatid nito. Anne! Nanunuot ang boses na rin sa tenga niya sa kabila ng mga nangyayari. Anne, hihintahin kita. Yun na lang ang nasabi ng binata bago tuluyang makapasok sa delivery room si Anne. Agad niyang nasapo ang noo. Ginugupo siya ng matinding kaba. May mga luhang lumalabas sa mga mata niya. Niyakap lamang siya ni Dave na talagang nagpabigay ng emosyon niya. Naabutan din siya ng magulang ni Anne. Ang ina nito ay niyakap rin siya. Renz! Tensyonadong lumabas sa pinto si Bray. Bray, nasan si Anne? Salubong niya rito. Nahihirapan si Anne. What? Nahihirapan siyang ilabas ang mga bata. Yung anak ko! Iligtas niyo yung anak ko! Kung hindi, kakasuhan ko kayo! Sigaw ni Fernando. Keep Anne safe. Seryosong wika ni Ren sa kaibigan. Gagawin namin ang lahat. Gusto mo ba siyang samahan sa delivery room? Tagaktak ang pawis ni Anne habang hilab ng hilab ang tiyan. Hindi niya na alam ganito pala kasakit ang mga anak. Anne. Renz. Tuluyan siyang napaiyak nang makita ang binata. Inilagay nito ang braso sa kaniyang ulunan at hinawakan ang kamay niya. Hinalikan pa siya sa pisngi nito. Kaya mo yan. Nandito ako. Tumango siya habang umiiyak. At inipon ang mga natitirang lakas para mailabas ang mga batang inaasahan ni Renz. Good job, Anne. One more. Palabas na si baby number 1. Sigaw ni Bray. Go. Go, baby. Kaya mo yan. Bulong sa kanya ni Renz. Tumitig siya sa kisame at ibinigay na ang lahat. At bago mawala ng malay, ay narinig niya ang iyak ng bata. Malamlamang pagmulat ni Anne ng mga mata. Lahat ng parte ng katawan niya ay masakit habang nakahiga. Anak! Nabungaran niya ang ina. Yung mga bata ho. Hirap niyang tanong. Nagkatinginan ang mag-asawa. Maintindihan ko kung naki-Renz na sila. Gusto ko lang malaman kung ligtas ba sila. Maingat siyang bumangon paupo habang nanlalata pa rin ang itsura. Maayos sila, anak. Ligtas mong nailuwal ang mga bata. Nakangiting saad ng kanyang ama. Doon lamang siya napaiyak. Tanggap niya na, dito na natatapos ang lahat. Mama, pwede bang umuwi na tayo? Umiiyak niyang tanong. Kailangan pa natin kausapin ng Gusto ko nang umuwi, Mama. Niyakap siya ng ginang. Sige, uuwi na tayo. Nang matapos ang mga kailangang papeles, ay inilalayan siyang sumakay ng wheelchair.
Kahit pigilan ng mga luha ay kusa na yung kumakawala sa mga mata ni Ann. Palabas na sila ngayon ng ospital. Alam niyang ganito ito matatapos. Hindi lang siya handa sa matinding sakit. Naramdaman na niya ngayon ang naramdaman ni Renz noong iniwan ito. Hindi pala magiging madali dahil hindi lang siya nawala ng minamahal, nawalan din siya ng mga anak. Kahit ang tawag lang sa kanya ay isang surrogate mother, ina pa rin siya. Sa puso at kaluluwa at walang kahit anong bagay ang makapagpapabago ng katotohanan na yon. Dinala niya ang mga bata ng 9 na buwan. Dugot laman niya ang mga ito. At para sa kanya, hindi yon aksidente. Isang biyayang maging ina. Naging mas espesyal pa yon dahil naging ina siya nang hindi inaasahan. Ann! Napahinto ang pagtulak sa wheelchair niyang sinasakyan. Pamilyar ang boses na yon. Hinihingal si Renz nang magtungo sa harapan niya. Saan ka pupunta? Tiningala niya ito habang nanlalabo ang mga mata sa luha. Babalik sa dati kong buhay. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama? Ayaw mo bang makasama ang mga anak natin? Hindi ba dapat ako nagtatanong niyan sa'yo? Bumaba si Renz para tumapat sa mukha niya. Alam mo ang pangarap ko, Renz. At yun ang magkaroon ng pamilya. Pero sabi mo nga, kapag katapos kong mga anak, aalis ako. Iiwan ko sa'yo ang mga bata. Ginagawa ko to para sa'yo. Pero gusto kong manatili ka, Ann. Mabilis na sinapo ni Renz ang mga pisngi ni Ann at dinikit ang noon niya rito. Gusto kitang makasama. Kasama ang mga anak natin. Hinawakan niya ang kamay ni Renz. Mahal kita at kailangan kita. Napaiyak siya lalo sa narinig. Sa'yo ko lang gustong buksan ang puso ko. Sa'yo lang ulit ako maniniwala at magtitiwala. Huwag mo naman ulit akong hayaang masaktan. Umiling siya. Hindi ko gagawin yun, Renz. Mahal kita, Ann. Habang sinasabi yon, ay may sinusuot itong singsing sa kanya. Mahal din kita, Renz. Isang damping halik ang binigay sa kanya ng binata bago siya binuhat at niyakap ng mahigpit. Napangiti ang naiiyak niyang ina at inakbayan naman ng papa niya si Cyrus na kahit nasaktan ay masaya pa rin para sa kanya. Nang araw na yon ay nakita na yakap niya ang mga anak kasama si Renz. Ang kanilang triplets na parehong mga lalaki. Ang panganay nilang si Anthony, si Arthur naman ang sumunod at ang bunsong si Alexander. Sa lumipas na taon ay pakiramdam niya na wala na ang takot ni Renz at binigay ang lahat ng pagmamahal sa kanila ng mga anak niya. Sa Tagaytay sila naninirahan. Magse-celebrate na sila sa taon na ito ng kanilang 5th anibersaryo ng kasal. Hindi inaasahan ni Ann sa pagiging aksidenteng ina ay matatagpuan niya rin ng isang espesyal na puso. Pusong nasaktan, nahirapan man, piniling lumaban, piniling sumugal para sa kanya. Si Renz, nagbago ang pangarap. Akala niya, kontento na siya na magkaanak para sa yamang iiwan niya. Mas hamak at wala palang makakapantay sa ligaya kasama ang buong pamilya. Pamilyang kinalimutan na niya. Buti na lamang at nagtagpo ang landas nila ng babaeng pinakamamahal. Pamilya agad ang natagpuan niya nang makita si Ann. Swerte nga naman. Kung kailan handa na siyang mag-isa, doon darating ang tamang babaeng sa kanya inilaan na magpapaniwala na tunay ang pag-ibig na minsan na niyang kinalimutan. Tunay niyang hindi natuturuan ng puso kung kailan ito pipigilan, sasaraduhan at magmamahal. Wakas!